Hello Virgo, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano pa ang mga messages ni Virgo. We have the Two of Spring. Ayan. So, Two of Spring is about making decisions. This is about partnership, ganyan. And expansion, travel, 'di ba? At maaari no na merong mga ano dito, tagumpay, no, na nag-aantay sa iyo. Maaari na yung mga pinagpaplanuhan ninyo sa ngayon that is going to bring forth success to you. Meron kang merong tagumpay dito na dadating sa buhay mo. Kaya that's really exciting. That's really good. So we have the Four of Autumn. Reminder ito para sa iyo, Virgo. Baka kasi si Virgo, magastos. Baka hindi ninyo pinag-iisipan mabuti kung saan pupunta ang pera. Baka minsan, na-excite kayo masyado, kaya nagkakaroon kayo ng impulsive shopping, 'di ba? Yung mga gano'n, may nakita kayong nagustuhan ng mata mo, yung parang takaw tingin ka kasi siguro 'no, sa mga bagay-bagay. Kaya kahit hindi naman talaga necessary, bibilhin mo, or binibili mo. So, baka may mga gano'ng ganap ang iba sa inyo. Kung meron kang gano'n, no, sitwasyon, this is a reminder, no, para sa'yo na be cautious about, you know, um, how you manage your money. Okay? So, what else? We have the High Priestess. Ayan. So, paalala ito sa inyo, no, na it's time to, it's time to reflect. It's time to contemplate, no. Maaari kasi na kailangan mo din na i-renew ang inyong sarili. Baka kailangan mo din ngayon na magnilay-nilay, magmuni-muni, lalong-lalo na mayroon kang pupuwedeng desisyon na kailangan gawin. Kaya, you may need to do some kind of, yun nga, pagninilay-nilay at pagmumuni-muni so that you would be able to have clarity, no, of thought, magkaroon ng linaw ang inyong isipan at magkaroon ng direksyon. Hindi kailangan, no, na basta-bastang mag-aaksyon. Kailangan talagang desidido ka at sigurado ka, no, sa magiging desisyon mo. So, this is also the time, no, wherein malakas, no, yung inyong intuitive abilities, malakas or on point yung inyong psychic abilities. Kaya take advantage of that. Okay? So, we also have Five of Autumn, Virgo. Maaaring ang iba sa inyo dito nagne-negative thinking, may mga negative thoughts. Kasi maaaring you are worrying about money. Baka ang iba sa inyo may mga financial obligations ngayon, and maybe you don't have enough money yet, or baka yung ine-expect mong money hindi pa dumadating, due date na, mga ganyan, kaya siguro nagwo-worry na kayo, or pupuwedeng hindi rin naman sa pera ang problema, pupuwedeng merong mga issues sa trabaho, baka meron kayong mga issues sa trabaho, may mga issue kayo sa career ninyo, sa career path, pupuwedeng merong mga nagiging intriga, 'di ba? Kaya 'yun ang wino-worry ninyo. Pupuwede rin na ang iba sa inyo rito baka nag-iisip, no, na mag-ano, anong tawag dito, mag-put up ng business. So, sabi dito, this is not the time. This is not the perfect time, no, na mag-put up kayo ng negosyo. It could be, siguro baka hindi naka-align sa energies ninyo, yung pagbubukas ng negosyo sa ngayon. It couldn't be the best time for that. Kaya ipagpaliban nyo muna. Maaari din ng iba sa inyo baka gusto ng
mag-resign sa trabaho. So, make sure din, no, na kapag magre-resign ka din sa trabaho, sana ay meron ka ng it's not out of impulse, 'di ba, na desisyon, impulsive na desisyon. Sana meron ka talagang bagong trabaho na mapapasukan or meron ka ng panibagong mapagkukuhanan ng pera para hindi na muling madagdagan pa yung pinoproblema mo kung namomroblema ka nga sa pera. Okay? So, we have 10 of autumn na yan. So, this is good. No, this is good. Hindi mo na 'to kailangan, 'di ba? Huwag ka nang mag-focus dito sa sitwasyon na 'to. Kasi huwag ka nang malungkot, huwag ka nang ma-sad, huwag ka nang mag-negative thinking. Kasi may perang dadating, eh. This is abundance and prosperity energy. Merong paparating, merong financial gain na dadating, and that would be enough, para matugunan ang mga pangangailangan mo, makakapag-ipon ka pa, makakapag-save ka pa. Maaari din na kung ano man ang perang dadating, saan man 'to manggagaling, eh, magkakaroon ka din ng pagkakataon para makapag-establish ka na ng inyong financial future. So, pupuwede ka na siguro dito na mag-save, 'di ba? Save for retirement, save for the rainy days, save for, you know, ano ninyo, for your future, 'di ba? Pupuwedeng gano'n, pupuwedeng malaki-laking amount of money ang puwedeng dadating sa inyo. So, kumbaga magkakaroon na din kayo dito ng contentment, magkakaroon kayo ng sense of financial security, kasi pupuwede talaga na malaki-laking amount of money ang puwedeng dadating sa'yo, kaya masisiguro mo na din na kung ano man ang mga pangangailangan ninyo in the future, material and financial, wala ka ng dapat na alalahanin at meron ka na nun, 'no? So, pupuwedeng gano'n ang maging sitwasyon ninyo. So, we have the Three of Winter, ayan. So, si Three of Winter, ano ito, parang nagkaroon siguro kayo dito ng lungkot, dumaan kayo dito sa sadness, pupuwedeng dumaan kayo dito sa depression, gano'n. But, parang unti-unti, nag-aano na kayo, yung parang unti-unti nagiging positibo na din ang pakiramdam ninyo at ang pag-iisip ninyo, kaya maaari din na ginagawa ninyo ng paraan. You are working on, ah, getting through that, sadness, 'no, pupuwedeng gano'n. Kaya, tiyagaan mo lang, kasi wala naman instant talaga na pangyayari, 'di ba? Everything goes through process, 'no? Lalong-lalo na kung kayo ay galing sa sitwasyon na ganito, na nasaktan kayo in the past, naloko kayo, 'di ba? Mas mabigat 'yun kung gano'n ang mga napagdaanan ninyo. But sa tiyaga at sa dasal at pasensya sa sarili, you'll get through it. Okay? Hindi lang puwedeng madaliin, 'no, kasi hindi mo talaga mamamadali yung paghilom ng sugat sa puso, hindi ba? But one day soon, makakalagpas ka din sa sitwasyon na ito. So, yun lang, lakasan mo lang ang inyong loob, magdasal ka, and one day, no, pagising mo, mararamdaman mo na, ay ang gaan na pala ng pakiramdam mo. One day, magigising ka na parang ang aliwalas na ng pakiramdam mo, parang wala ka ng sama ng loob, mawawala na yung resentments, 'di ba? Kasi nga kapag inaalay mo din ang lahat sa Panginoon, 'di ba? Talagang He will make any burden, 'di ba, to become lighter. Kaya ipagdasal mo din yung mga pinagdadaanan mong ganito kung meron kayong ganitong sitwasyon, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.